Touchdown Sorsogon! Remember, Hunger Games for some reason. It's the capital. There's the ruins here. Alam ko ba ito? Pwede na ba? Fairness, nasa ng chicken On to the next tourist destination. Good morning guys. Day 2 of our Bicol tour. Hindi na outro kahapon, kagabi. Kasi umuwi na kami after namin doon sa Embarcadero. Tapos bumili na kami ng dinner. Doon na kami kumain sa accommodation namin. Tapos ngayon, maaga kami kasi abo kami ng Sorsogon tour. Hopefully legit kasi kinakusap ko lang sa Facebook. Kaya yung waiting kami ng van na dumating para pick upin kami. Tapos, biyahe na pa Sorsogon. Na kami, na-pick up na kami from accommodation. And nakala ko parang van na puno na. Expect ko na parang joiner kami, tapos puno na siya. Parang wala pala. Pero isang egg lang, dalawang egg ka? Isang egg. Isang egg, tsaka dalawang ganito. Kain na naman kami guys kasi stopover sa breakfast ng mga kasama. May bili ako ng pinangat dito guys and adobo. Sarap guys yung pinangat. Para siyang laing pero hindi siya parang punit-punit yung mga dahon na makapalo. Touchdown Sorsogon! Maaga pa, it's around 8:49. Our first agenda is the museum. This is Sorsogon and waiting pa kami to open kasi 9 pa daw siya magbubukas. Lobs is here featuring the City Hall? Government Center. National Government Center. So hindi ko alam kung City Hall ba siya. That's the Sorsogon Capital. Kind of feel when they saying Sorsogon capital, like remember Hunger Games for some reason. It's the capital. No. Ayan, so pumunta kami sa loob ng museum ng Sorsogon. Bawat mag-video, kaya wala akong video sa loob. Pero it's good, a good experience. May 20 pesos na entrance for included siya sa tour namin. Pero mabait ng tour guide na very fun lang na yung kwento niya yung mga stuff doon sa loob. And yan, it's a must go dito. Punta lang kayo dito. Sa likod lang siya ng City Hall. Ayan guys, nasa Sorsogon Sports Arena, Sorsogon Coliseum namin. Ang grand niya, ang laki. Akala ko parang ang liit lang niya na something, pero ang ganda. And we're wearing our caps na nabili pa namin to sa Puerto Princesa. Kasi sabi nila mainit, pero hindi naman biglang uminit noon. So, nakatatlong feature na siya. Nakadating siya ng Iloilo. Tapos ngayon nasa Bicol na siya. Yung architecture niya, pero para sa something na recent pa lang nabuksan, ang dami ng sira. Sira o dumi. Welcome to Sorsogon Coliseum! May mga naglaban sa loob na Pokemon. Or yun na, find the Mega Pokemons inside. Mega Pokemon? Hindi. Gigantamax. O Dynamax. Kasi Coliseum siya. Parang malaki. Napakagulo na po. Tingnan na, ito yung new personality. The Capchester. Capchester's yung new personality. Okay, it's a good place. Hindi ka makapasok. Di naman sure kung bawal pumasok. Pero yun, pabalik na kami. Nakahazard lang kasi si Kuyang tour guide namin sa labas. On to the next tourist destination. We are currently in Lola Sayong's surf camp. Ang taas ng alon. So, it's a beachside park ng
Sorsogon. And actually, dito nagbe-beach yung mga tao, nagsisurf yung mga tao. Ayun guys, we're at the beach and maulan. So, nice giving nakakatakot. May entrance pala dito na 75 pesos per person. Hindi siya kasama dun sa tour na binayaran ko. I wonder why. Sakit lang naman kami dito. Parang picture lang, ganyan. Ngayon ako napagtanto guys. Feeling ko I'm really a beach person. Kasi I'm enjoying this. Parang ganun. Enjoying na tumambay lang sa ganito. Asan na yung mga ka-tour namin? Naiwan na ba kami? Hindi ko alam nasan sila. So, yung labas na kami. Sayang naman 75 pesos. So, hindi mo na stay ng 1 hour. Ang ganda niya oh. Parang ano, naalala mo yung tinulugan natin sa 100 Islands? Oo. Pati yung tinulugan natin sa... May isa pa tayong tinulugan eh. Kasama sila Raven. Sa... Lima sa Puerto. Sa Bohol? Bohol? O hindi, ano lang talaga, 100 Islands lang talaga yung tinulugan natin. Welcome to Barcelona, Sorsogon! Ang dami energy. There's the ruins here. Alam ko pwede na ba? So pati pa naman dito may 10 pesos na may environmental fee. Ako Pilipinas. Paano na? Loves. Okay, this... I forgot kung anong ruins to. Ruins of the old church ata. Or something. Hi guys. Hello moves. Hehehe. Ito yung Barcelona Church. Sarado siya ngayon. Pero nung pumunta ako dito, nabutan ko itong bukas tapos may ongoing church na nangyayari. Hi, Dago! Ayun guys, nakarating na kami sa Bulusan Lake. Waiting kami nun sa driver para mag-park saka magbayad ng fee namin. Actually, separate na naman din yung fee namin dito dun sa tour. Pero, matling ko okay lang naman. Tapos, ito nakapunta na ako dito before, pero pupunta ulit kami. Maganda kasi dun sa parang na-enjoy ko siya nung last time. Kahit parang view deck lang siya kasi paano ba? Lake tapos may mountains and may mga trees. Kaya parang ang ganda-ganda niya doon. Okay, shuttle ngayon papunta dun sa mismong lake. Viewing muna tayo bago tayo mag-orient. Oh. Ayun guys, nasa Bulusan Lake na kami. So galing kayo doon 1.7 kilometers bago kayo makarating dito. Si Bulusan Lake po, green lang ang kulay ng tubig niya dahil po sir madam sa refleksyon ng kakahoyan. Pero yung tubig po sir is hindi stagnant dahil may mga inlet. We're gonna ride the boat going to the hanging bridge. Then, mag-picture sa hanging bridge and babalik na ata. So, parang ang cost niya is ganito. Ayan, so ang boating is 600 for 5 packs. Tapos may dalawa ng paddlers, hindi naman kailangan magsabuan. Tapos may senior discount sila doon. So parang 500 na lang binayaran namin. So 100 each kami. Tapos sa canopy walk, additional 100 pesos per pack siya. At isa ka na kita.
Oo. Plaster. Yan ang hinahanap niya kagabi pa. Sabi sa may ligo mamaya sa spring na yan. Eh, puto pa kasi. Tama-tama, maligo tayo mamaya. Okay, sir. 1, 2, 3. Salamat po. Okay, going up the place for the hanging bridge. After kami ibaba ng bangka. It was a really good experience. Kwento ko sa inyo later. Okay, walking sa hanging bridge. Matapang tayo today. Ang haba naman pala itong hanging bridge. Dapat hindi naman siya worth ng 100 pesos. Grabe naman yung 100 pesos sa pagdaan dito. Parang ang tagal na nila naka-roy dito. So ito yung view namin sa hanging bridge. Ang ganda talaga, ang ganda ng Bulusan Lake. I love it. Oops. Ano sabi sa Bulusan Lake experience? It's a lake experience. You have to not forget. It's very watery. It's very fresh watery. Mm-mm. Okay guys, meron pa pala. Akala namin pagkita namin itong poste na ito sa likod. Ayan na. Meron pang mga around 50-ish meters. 20-ish meters. Ay. Oops. Ha? Okay, currently in San Benson Spring. Uwi na tayo. Oo, pauwi na to. Maliligo dapat kami. Well, technically, hindi kasi namin alam na part 2 na itinerary, so wala kaming bit-bet. Pero parang sa maligo, hindi ko alam, parang sila just naman kasama namin na maliligo. So, tingnan namin to. Pinapasok kami. Pwede pumasok for 10 minutes lang daw. I-tour the place. Ang chaotic. To say the least. There's a pool here. Pero sabi ni Kuya, parang spring water naman daw. So, mainit yung tubig niya kasi galing sa spring. Tapos nilagay lang sa pool. Okay, so life update. Tinangin namin ibabad yung paa namin dun sa may hot. Parang paa lang talaga siya, pang paa lang na hot spring. So, pang init, it feels like the Japanese onsen that we have experienced in Japan. Japanese onsen yun. Ang daming tao talaga. Okay. Next time na lang. I think uwi na kami after nito. Tingnan natin kung anong pag-decide. Di pa kami kumain ng lunch. Pa tayo nag-lunch daw. Hi guys, nakabalik na kami ng Legazpi from Sorsogon tour. Kudos to Kuya driving, the convenience of just passenger lang. Anyway, nasa Four Seasons na kami. Kakain kami ng late lunch, early dinner kasi hindi kami nag-lunch kanina. Per given na kasi ang dami namin kinain breakfast kanina. Baka nag-tube breakfast kami. So, dito kami ngayon sa Four Seasons para kumain chicken nila. Quick chika lang. So, nung after namin pumunta dun sa may hot spring, hindi kami pumasok. Kasi, daming tao. Like, super daming tao. Pero nababatigil pa ako. So, anyway, after nun, diretso na kami. May naiwan si Mother, yung kasama namin sa tours dun sa may surf point. So, parang binalikan namin yun. So, parang umikot kami. Phone ba yun? Oo, naiwan ni ate, ni Mother yung phone niya dun sa may surf point. Binalikan namin siya. Parang buti nandun naman siya, kaya nakuha ka agad. So, parang tumagal yung biyahe. Tapos yun, diretso na yung biyahe namin from Gubat to Sorsogon, pabalik ng Legazpi.
Then, di pa rin nagpapakita yung mayon, yung katawan niya, kita namin, di namin nakita yung yung top part ng volcano. So, yun, balik na kami ngayon and dinner. Then, I will do a quick review of the food. Tapos, balik na kami na ako para makapagpahinga for tomorrow's itinerary. Ito lang yung order namin. Late lunch, early dinner. Yang chow fried rice and half chicken. Half chicken yan. Half chicken lang yan. Okay, first comment. Ang bango ng fried rice nila. Like, amoy na amoy mo yung shrimpy taste. Chicken. Fairness, ang sarap ng chicken Mainit lang siya. Kaya ang tagal niya ma-process. Pero parang init. Sarap ng chicken. Ayun na muna. Kain muna kami. Bye. Ayun guys, nasa Pacific muna naman kami. Bumili na kami ng dessert very quick. And uuwi na rin kami after para makapagpahinga. So yun lang muna for our day 2 of our Bicol trip. Tomorrow, we're gonna do a lot of stuff again. So yeah. See you.